Yon! Isang produktibong araw sa ating lahat, mga kabisyo sa pagnenegosyo. O, ang aralin natin ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung decision process ng isang buyer. O yung kung paano ba siya nagdedesisyon. Kasi malalaman natin kung paano siya magdedesisyon, malalaman natin kung paano tayo papasok sa kanyang proseso ng pagpili, kung bibilhin ba niya yung ating produkto o hindi. No? Dapat maintindihan natin yon para mas maunawaan natin kung paano tayo makikipag-usap, yung tamang approach, kung paano natin kakausapin yung ating consumers, o magkakaroon tayo ng tamang prospecting. Alam niyo sa pagbebenta, kailangan meron tayong maganda at tamang prospecting. Yung bang naiisip natin, sino itong bebentahan natin? Ito bibili sa atin to. Kailangan makita, yun yung tinatawag na prospecting. Naisip mo lang, hindi yung basta alok ka lang ng alok, post ka lang ng post. O kahit sino na lang, hindi, dapat makita mo yung tamang prospecting. Dapat maintindihan natin yung decision making. Alam nyo, sa process ng pagbibili, kahit kayo, maintindihan natin to meron tayong tinatawag na number 1, yung decision maker. Ibig sabihin, siya yung magdidesisyon. Siya yung may karapatan, siya yung may kakayanan, may authority na magdesisyon. Kaya pwedeng sa pamilya yan, or sa nanay yan, si nanay ang magdidesisyon. O itong bibili nating brand, itong bibili nating produkto. O kaya naman sa business, yung mga boss, yung mga may-ari ng company. O ano pa, decision maker. Tapos meron din tayong tinatawag na mga influencers. Hindi sila nagdidesisyon, pero kinakausap to ng mga bibili. Ibig sabihin, mga influencers na to, ay meron silang say, may mga opinion, hinihingi yung kanilang reviews, feedbacks, para ngayon malaman, bibilin ko ba to o hindi, tinatanong. O sa pamilya, kunyari, si lola, si lolo, influencers yan. O kaya mga kaibigan, o ano pa, merong influencers, meron ding tinatawag na yung buyer mismo. Ibig sabihin, siya yung bibili mismo, siya yung pupunta sa tindahan para bumili ng produkto. O iba naman yung buyer. O kasi siya yung may pera na, hawak na niya, siya na yung nandun mismo sa cashier, siya na yung nandun sa counter at bibili na. At meron din tayong tinatawag, hindi man siya yung bumili, pero siya yung user. O siya yung direct user ng produkto. Kasi siya yung gumamit, siya yung makikinabang dun sa biniling produkto. Ngayon, kailangan maintindihan natin itong mga involved na to sa proseso sa pagbili. O isang classic example dyan, kunyari, diaper. Bibili ng diaper, sino magsasabi ng brand? Si mami. Kasi para kay baby. No? Tapos, influencers. Si lola kasi may experience siya dati. No? Naintindihan niya, ito yung mga noon pa, ginamit na namin. No? Tapos, meron mga influencers. Baka yung mga kaibigan, mga kapitbahay, kasi yung mga kapwa mami. Tatanungin. O kaya naman, nagre-research sa internet. O kaya may nakikita sa TV commercials. No? Doon napapanood. Kaya mapapansin nyo rin, si mami, si lola, nandun sa TV commercials. Mga influencers. Pero ang buyers naman, ang buyer, si daddy. Si daddy yung pupunta doon sa grocery o kaya sa drugstore, bibili ng diaper ni baby. Siya ngayon may pera. Siya ang magdidesisyon din pagdating doon kung meron ba o wala. Tapos ang user si baby. Si baby, user lang siya. Pero kung minsan, syempre, meron siya. Hindi man nakakapagsalita, pero nakikita. May rashes ba siya? Nagkakasakit ba siya doon sa ginagamit na diaper? Nahirapan siya? Guys, kailangan natin maintindihan yung buying process, yung decision-making process ng isang kliyente natin or customer natin. Kasi aalamin natin yung approach. May tamang prospect. Ito yung sasabihin ko sa kanya. Ito yung magdidesisyon. Ito yung kakausapin ko. Unti-unti, kakaibiganin ko muna to. Para magkaroon ng impluensya, ma-introduce ako, mapakilala niya ako sa kung sino man. Para makausap natin ang tamang person, yung magdidesisyon ng tama, mabebentahan natin. Isipin natin yan. Kaya dapat sa database natin ng customers, ng clients, meron tayong listahan ng ganyan. Ito yung users, ito yung consumers, ito yung mga influencers, at ito yung mga decision makers. Sige, isang produktibong araw sa ating lahat, mga kabisyo sa pagnenegosyo. Bye-bye! Lagi mong iisipin, paano maging negosyo alamin. Pilitin ta lahat ay kayang gawin, kahit sino pwedeng matuturin. Sa seminar pumasok tayong lahat, kaalaman, pagyamanin ng sapat. Teknikong bago lahat matututunan, maging masipag para sa kinabukasan. Sige lang dapat, huwag hihinto, hanap buhay, kaya natin to. Diyan na sa bisyong, pag may negosyo, hawak kamay sa
magkasama tayo.